Good morning po, Pastor. Good morning po, Kuya Melvin, at sa lahat po ng ating po mga kapatid. No? Ito nga, October 8, isang kapatiran. At 2 days to go mga kapatid, 2 days na lang, 2 days left, ay tayo po ay magkakaroon na ng 40 days of the prayer sa CLPM. So napakahalaga ang pagkakataon nito mga kapatid. Lahat tayo makikisangkot. So mula 5 a.m. magpapasa na po kami ng link sa Zoom by district. So papasok po tayo 5 a.m. Lahat po tayo sama-samang mananalangin. Kaya po yung ating live dito ay pansamantala for 40 days ay sa CLPM tayo at yun na live natin dito yung CLPM na yan, makikita po natin at makikita doon sa worship na yun yung mga report ng every district kung ano ang kanilang mga ministry. Yan. So throughout the CLPM, Central Luzon Province Mission. Kaya abangan po natin ngayong October 10 na po yun. So ngayon, isang kapatiran ang ating pong pag-aaralan ngayon. Isang kapatiran. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo. Sa aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral sa umaga na ito. Gabayan niyo po nawa kami at kayo po ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan, karunungan at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa paggising niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa Apocalypse 15 verse 4, sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan, O Panginoon? Sapagkat ikaw lamang ang banal, ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Yung sabi, sinong hindi matatakot sa Panginoong Diyos? Yung kanyang lahat ng mga gawa ay nahayag na. Yung po mga yung hayop o yung tinatawag sa Apocalypse na mga false prophets ay talagang tinalo na ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya dito, isang kapatiran, isang pananampalataya. Sabi sa mga makalangit na dako, nais ni Kristo na maunawaan natin na iisa ang ating pinagmamalasakitan. Namatay para sa lahat ang isang banal na tagapagligtas upang makahanap ang lahat sa Kanya ng kanilang banal na pinagkukunan. Kay Kristo tayo ay iisa. So yan po mga kapatid. Si Kristo na ating tagapagligtas at hindi lang basta tagapagligtas mga kapatid. Nagmamalasakit sa atin. So tignan niyo po yung word na yan ng ating Panginoong Jesus na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Yan yung pagkakabanggit na salita. Napakahalaga po yan. Ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sa madaling sabi, ang ating pong tagapagligtas, hindi basta lang siya naisipan tayo, kundi yung pagmamahal niya ay malalim. Duloy mo may malasakit. Sa pamagitan ng pag-usal ng isang pangalang Ama namin, ayan kasi yung itinurong panalangin ni Jesus, itinataas tayo sa katulad na kalagayan. Nagiging mga kaanib tayo ng makaharing sambahayan, mga anak ng hari sa langit. So ang ibig sabihin ng Ama namin, ibig sabihin tayo ay nagiging isa sa ating Panginoong Diyos. Iisa sa ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin na itinataas tayo sa ganung kalagayan, ibig sabihin tayo ay nagiging adapted ng ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iba naman na nakalagay sa John 1:12, yung mga nanampalataya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak na lalaki at babae ng ating Panginoong Diyos. At ang pinakamaganda, hari ng mga langit, hari ng mga hari, yung ating pong Ama. Binibigkis ng kanyang mga alituntunin ng katotohanan ang puso sa puso. Maging sila man ay mayaman o mahirap, mataas o mababa. Yun ang pinakamaganda. Ang Panginoong Diyos walang itinatangi, walang politika, walang politiko dito sa ating pong Panginoong Diyos. Mababa ka man, mahirap ka man. Yan, walang itinatangi ang Panginoon. Lahat pinakikisamahan niya at lahat mayroong karapatan na magmana ng kaharian ng langit. Kapag kumilos ang banal na espiritu sa mga pag-iisip ng mga tao, lahat ng mga maliliit na pag-angal at pagbibintang sa pagitan ng tao at kanyang kapwa ay isasantabi. Ang maliwanag na sinag ng araw ng katwiran ay sisikat sa mga silid ng isip at puso.
Yan, maganda dyan. Kapag ka talaga tayo ay mayroong pagkakaisa sa ating Panginoon, yung pag-angal, yung pagbibintang sa isa't isa, ay mawawala yan. Ibig sabihin, iniisip natin muna bago tayo magalit sa ating kapwa, ay tayo ay iisang kapatiran, iisang magkakapatid sa ating pong Panginoong Diyos. Sa ating pagsamba sa Diyos, hindi magkakaroon ng paghihiwalay sa mayaman at mahirap, puti at itim. Matutugnaw ang lahat ng pagtatangi. Kung lalapit tayo sa Diyos, ito'y bilang isang kapatiran. Yun ang pinakamaganda. Ano daw po ang maaalis? Yung pong diskriminasyon sa loob ng tahanan. Alam nyo, worldwide, no, mayroong malawakang discrimination sa mga itim. Yan, sa mga negro, di ba? Yung mga puti, talagang dinidiscriminate nila yung mga itim. Nakita ng buong Amerika o ng mga kaputian na napakagaling sa sports ng mga itim. Totoo naman, di ba, sa basketball, mga negro nangunguna. Kahit saan sa karamihan ng sports, negro ang nangunguna, mga kapatid. Kahit nga sa larong ajedress o sa larong chess, no, ang bansang India o yung mga itim na tao, yung nangungunang bansa sa laro ng patalinuhan hanggang sa palakasan. Ibig sabihin, mga talented ito, mga itim na ito. Pero dito sa loob ng Seventh-day Adventist, pagkamat may discrimination ng konti dati, o sa ibang church siguro meron, sa ibang bansa. Pero ito unti-unting nawawala na. At dalangin natin na mawala na itong discrimination na ito na, ay, itim sila, ganito sila, mabaho sila. So, mawala na sana yung ganung discrimination. Kundi, iisa na tayong kapatiran. Yan. Tayong lahat, yun ang pinakamaganda. Meron ang isang mayaman na membro ng isang church. Sabi niya, napakasarap sumimba sa loob ng Seventh-day Adventist. Yung sa church na kanyang inaaniban. Kasi sabi niya, walang mahirap, walang mayaman sa amin. Pantay-pantay. Kasi siya, kahit na mayaman, nakikihalubilo sa mga mahirap. No? Ibig sabihin sa mga hindi niya ka-level ng pinansyal sa loob ng church. May kanya, napakasarap sa pakiramdam nyo na maging kaibigan mo na matataas yung income nila. Pero sa labas ng church, marami ang mga nang-discriminate sa mga ikaho sa buhay. No, hindi mo makausap yan, yung mga mayayaman, hindi mo makakausap. Pero kung iisa tayong pananampalataya, nakakausap natin at nakakahalubilo. Di ba? Napakaganda. At sabi pa dito, tayong lahat ay may mga manlalakbay at taga-ibang lupa patungo sa higit na mabuting bayan, isang bayang makalangit. Biruin mo kapag ikay manlalakbay, o tayo ay manlalakbay at mapunta tayo sa langit na bayan, di ba? Kapag ikay manlalakbay, hindi tinatanong dyan kung mayaman ka o mahirap. Basta pare-pareho tayong pasahero, pare-pareho tayong papunta doon. Yan, minakasabay nga kami sa aeroplano nung kami punta ng Mindanao talagang makikita mo ang mga aura nila talagang mayayaman. Talagang nasa VIP seat, talagang matindi. Pero pantay-pantay lang. Bakit? Pare-pares na pasahero Pare-pares na nakasakay sa aeroplano. Pare-pares na ang buhay ay hindi sigurado, di ba? Kaya tayo, bilang mananampalataya, ano man ang posisyon natin sa church, lahat tayo manlalakbay lang sa sanlibutan na ito. Magkakapatid tayo dito, mga kapatid. No? Walang mataas dito. Kundi ay isa lang ang pinaglilingkuran natin. Doon lahat ng pagmamataas, lahat ng pagbibintang, lahat ng paglilinlang sa sarili ay magwawakas ng walang hanggan. Itatakwil ang bawat maskara at siya ay ating makikita bilang siya. So yun po mga kapatid. Pangalawang beses nang binanggit dito yung pagbibintang. Yung pagmamataas, lalong laging binabanggit ito. Yung paglilinlang sa sarili, ibig sabihin yung pagiging mapagkunwari natin, wala na dun sa langit. Yung pagkukunwari natin. Minsan marami nagkukunwari Nagkukunwaring masaya pero malungkot. Nagkukunwaring malungkot pero masaya. Nagkukunwaring bati mo yung kapwa mo mananampalataya pero hindi naman pala. Di ba? So yung lahat ng yun ay mawawala. Mawawala yung lahat ng pagkukunwari, yung pagmamataas, pagbibintang. Bakit? Iisa na tayo sa Panginoong Diyos. Maaring ang ating bahay-sambahan ay napakababa, ngunit ito'y kinikilala pa rin ng Diyos. Ayan, merong isang kapatid na pasensya na kayo, pastor.
tampa lang yung aming bahay o kubo lang yung bahay namin. Sabi ko, walang problema. Ang mahalaga, pinananampalataya sa Panginoon. Ang mahalaga doon, kinikilala tayo ng Panginoon. Gaano man kalaki o kalit yung bahay natin. Yun ang pinakamahalaga. Kinikilala tayo ng Panginoon, pinahalagahan tayo ng Panginoon. Kung tayo sasamba sa Espiritu at katotohanan at sa kagandahan ng kabanalan, ito'y magiging pinakapasukan ng kalangitan para sa atin. Habang inuulit ang mga kamangha-manghang aral ng gawa ng Diyos at naihahayag ang pagpapasalamat ng puso sa panalangin at awit, sumasa ang mga anghel mula sa langit sa pag-awit at sumasama at nakikiisa sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Yun ang pinakamaganda at kamangha-mangha dito. Kapag pala tayo ay nagpapasalamat, nananalangin at tumaawit sa ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid ko, nakikiawit din ang mga anghel. O, hindi ko lang alam kung pag sintonado, nakikisabay pa ba yung mga anghel kapag sintonado yung pagkaawit. Basta masayang nananalangin at masayang kumakanta, maaari sigurong sumasabay na lang din yung anghel, no? At na medyo sintonado tayo, ang mahalaga doon, papuri sa Panginoon ang inaawit natin. Paano kung hindi papuri sa Panginoong Diyos? Ang lagi nating inaawit. Sino kaya ang sumasabay? Do you think sumasabay kaya yung mga anghel sa langit? Kapag ang kanta ay hindi po kung worldly song o hindi papuri sa Panginoong Diyos? I think hindi sasabay yung mga anghel sa langit. Maaring may ibang anghel na sasabay sa iyo. Kapag ibang awit ng kinanta mo, di ba? Siyempre kasi sabi sa devotional, kung awit na pasalamat sa Panginoong Diyos, sasabay sa awit ang mga anghel. Paano kung worldly music? Mas maganda siguro na ang sumabay sa atin sa pag-awit yung mga anghel ng Diyos. Kaya lagi nating awitin yung papuri sa ating Panginoon. Okay ba yun? Kaya lang minsan gusto natin maglibang at mag-relax. Meron tayong mga worldly music. Pero yun ang lagi nating tatandaan. Hindi sasabay ang anghel sa iyo sa pag-awit. Kapag gano'n yung inaawit mo. Di ba? Pinapaatras nito ang kapangyarihan ni Satanas. Yung. Hindi ibig sabihin, kapag worldly music, di pinalalapit mo sa iyo si Satanas. Kapag awit papuri sa Panginoon, pinapaatras ang mga kampo ni Satanas. Pinapaalis nila ang pagbubulong at pag-angal at nawawalan ng lugar si Satanas. Yun ang maganda. Mawalan ng lugar si Satanas sa buhay natin. Maalis yung pagbubulong niya sa kanya, niya sa atin. Sa pamamagitan daw ng pag-awit, pananalangin, papuri sa ating Panginoon. Yan. Itinuturo sa atin ng Diyos na kailangan natin magtipon sa kanyang bahay upang pagyamanin ang mga katangian ng ganap na pag-ibig. Yan. Kaya mayroong pagtitipon Kaya mayroong pong tinatawag na worship o house worship man ito, katulad dyan sa Tabacao o dyan sa dyan po sa Santo Rosario at saka dyan po sa Homestead at saka dyan po sa Cavite o at saka dyan sa Licao. Kahit man house worship yan, ang mahalaga nagkakatipon, nag-worship sa Panginoong Diyos. Para daw? Pagyamanin ang ganap na katangian ng pag-ibig. Ibig sabihin, pagyamanin yung pagkilala natin sa Panginoon, yung talento natin sa pag-awit at panalangin. Para ang purpose? Maitaboy ang kaaway. Sabi pa dito, ihahanda nito ang mga naninirahan sa lupa para sa mga tahanang inihanda ni Kristo para sa kanilang nagmamahal sa kanila, kung saan mula sa Sabat hanggang sa Sabat. O ibig sabihin, kung iyan ang ating gawin, mga kapatid, naghahanda tayo para sa langit, na mula sa Sabat hanggang sa panibagong Sabat, tayo ay sasamba sa Panginoon. Mula sa bagong buwan hanggang sa isa pa, magtitipon sila sa sanktuaryo upang magsama sa mas mataas na pag-awit, sa pagpapasalamat at papuri sa Kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ng walang hanggan. Yun ang pinakamaganda doon. Sama-sama tayong awit sa ating pong Panginoong Diyos. Ito yung reflection ko dito, mga kapatid. Kasi sabi dito sa Apocalypse 15:4, sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal, ang lahat ng bansa ay darating at sasamba sa harap mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Isa lang yung reflection ko rito na napakaganda. Nakita ko sa aking buhay. Bilang isang mananampalataya, kung ako ay tunay na nagpupuri at tumaawit sa Panginoon,
at ako'y manlalakbay, tinitignan ko na ako'y manlalakbay at pupunta lamang ako sa langit, aking dapat na tignan ang aking sarili na hindi mas mataas sa iba. Hindi dapat ako mag-discriminate sa iba, kundi dapat alalayan yung ibang mananampalataya sa paglakad sa sanlibutan na ito na sama-sama naghihintay sa pagdating ni Jesus. Di ba? No? Kasi iisang kapatiran lang tayo dito eh. Tayo ang dadamay, tayo ang makikiramay sa kanila. Yung mga kapatid ko. Hindi tayo yung manlulugmok sa kanila. Nagkasala nga na nga, lulugmukin mo pa sa pagkakasala nila. Nagkasala na nga, lalong mo pang ibabaon sa pagkakasala. So wag na lang mga kapatid. No? Kundi lagi natin iisipin yung pag-ibig. Yung pagbibintang, alisin na natin yan. Yung pong paggawa ng hindi maganda sa ating kapwa, huwag na natin gawin mga. Kundi ay patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Sama-sama tayo, iisang kapatiran sa pananampalataya tayo mga. So, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa umaga na ito at patuloy na ang pag-ibig ay mamutawi sa bawat isa sa atin at panalangin sa bawat isa sa atin. At natutunan ko dito talagang mahalagang umawit sa Panginoon para mapaalis ang kaaway at hindi tayo mapwestuhan. Alam nyo, sa larong chess, unahan ng pwesto yan eh. Para matalo mo ang kalaban mo, wag mong papwestuhin ng maayos sa chess. Kahit din sa basketball, kapag nakapwesto yan na maganda sa ilalim at saka sa 3-point area, pag nakapwesto na maganda yan at nakatira yan, matatalo kayo. Kailangan babantayan mo yung lugar na yun. Kaya sa spiritual din, ganun din, huwag mong papupwestuhin ang kaaway. Umawit ka ng umawit ng papuri sa Panginoong Diyos. Umawit tayo ng umawit ng papuri. Panalangin sa Panginoon para hindi makapwesto yan. Pag hindi nakapwesto, bawawalan niya ng puwang sa atin. No? Ang score niyan, 0. Ganyan pala ang style niya. Nakakuha ko ng technique ngayon. At nawa-apply natin ito sa ating mga buhay. Nakikiramay tayo kila Nanay Nora Cabiedes sa pagkamatay ng kanyang mahal na asawa. Comfort po ng Panginoon ng sumainyo, ang pag-ibig ng Panginoon. Hapin kayo sa mga oras na ito, Nanay Nora, at sa buong pamilya po ng Cabiedes. Panalangin po ang amin pong ibabanggitin. Kasama po namin kayo sa panalangin ngayong pong umaga na ito. So, bigyan na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasan. Brother Melvin? Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na kami niyo muling ginising na kung saan punong-puno ng mga blessing sa umaga na ito. Salamat sa pagbibigay sa amin ng panibagong buhay at kalakasan muli sa isang araw na ito. Nawa itong buong maghapon ay magawa namin maging makabuluhan sa tulong po ninyo. Salamat sa pambungad na biyaya na aming naranasan sa umaga nito na kami bilang isang kapatiran dapat na nagtutulungan, hindi dapat nagsisiraan, dapat walang discrimination, dapat may pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa pagpapaalala sa amin na ang aming pag-worship, aming pag-awit na papuri po sa inyo ay isang napakabuting pamaraan upang kami maging malakas na mga kapatiran, isang malakas at matinding samahan na hindi magigiba ng kaaway. Salamat sa mga pamamaraan na ito na kami nakapagkakahanda sa langit na bayan na paparating, na kung saan sa inyong pagbabalik kami inyong susunduin patungo riyan. Makakasama po kayo at mararanasan namin ang walang hanggang pag-ibig na inyong ipinangako sa amin, na wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng problema, wala ng pagsubok at wala na si Satan. Salamat sa pag-asa at patuloy po kami samahan sa magulong mundo na ito sa aming pagtitiis. Kayo ang aming makasama at ang pag-ibig ninyo ang aming patuloy na maranasan upang sa aming buhay ay maging madali ang mahirap na buhay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan na ito, kami pa rin ay makasalanan. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy na aming panalangin
Sama namin sina Nanay Fina sa kanilang travel patungo sa Kabanatuan, sa kanilang asikasuhin doon. Ay sila po inyong samahan, naway maging matagumpay ito, at nawa kayo ang mamagitan at pumanig sa tama ang kanilang pupuntahan doon at ayusin. Patuloy din namin sinasama patuloy sa panalangin si Brother Ricardo Huncia sa kanyang ongoing treatment, na patuloy na makita niya na kayo ang nagpapagaling sa kanya. Lumakas siya ng mabilis sapagkat kayo ay kanyang inaasahan. Kayo ang kanyang kakampi sa mga sandali ng kahirapan na ito sa kanyang pagsubok sa karamdaman. Dalangin din po namin patuloy ang patuloy na paggaling ni Sister Paning sa kanyang sakit. Siya ay may pagbabago na nagaganap sa kanyang sugat, na patuloy itong mag-heal, mag-improve. Sa tulong po ninyo, alam namin na walang imposible. Patuloy din siya samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, na maitaas palagi ang pagtitiwala sa inyong, gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy namin sinasama sa panalangin iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang mga kapatiran na nalulungkot sa mga sandali na ito, naway ang inyong comfort ang bumuspos sa kanilang pamilya, sa family ni na Sister Nora Cabiedes, sa pagpanaw ng kanyang mahal na asawa. Kaya nawa ang pumuno sa mga pagkukulang sa mga sandaling ito sa malungkot na kanilang bahay sa bahayan. Dalangin din namin patuloy ang comfort sa family ng nanay natin, Gagarin. Patuloy silang samahan sa mga sandali ng kalungkutan na ito. Kaya din sa family ng mga Erese at Valerio family, patuloy silang samahan sa huling sandali na kanilang ihatid sa huling hantungan ng kanilang mahal na si Shaira. Salamat po, at patuloy na silang binibigyan ng kaunawaan at comfort sa bawat sandali. Patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan, at patuloy niyo silang samahan sa pagpapatuloy ang kanilang buhay simula sa araw na ito. Ganyan din ang comfort sa family ni na Rosemary Parenya, at sila rin po ay nagdaranas ng malungkot na sandali sa mga oras na ito. Patuloy niyo po sa kanilang iparanas ang inyong pagmamahal at pagpapatuloy ng buhay, na kailangan kasama po ang buong pamilya sa kaligayahan at mabawasan at maalis ang kalungkutan na kanilang nadarama. Patuloy pa rin namin sinasama sa prayer ang iba pang mga prayer request. Yung aming 40 days of prayer si LPM ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ang 4 na pastor ng aming area na nasa Ayas ngayon upang nag-aaral, sila po'y samahan, bigyan ng marunong na kaisipan at makatulong ito sa kanilang pag-aaral. Dalangin din po namin Sister Vicky Jimenez sa kanyang kalungkutan, sa kanyang nadaramang kalungkutan at problema sa buhay. Samahan po siya na siya'y pasayahin at makita ang inyong pagmamahal. Ganyan din si Doc Willie Ong sa kanyang pakikipaglaban sa kanyang sariling sakit. Samahan niyo po siya. Si Ma'am Hazel, na kung saan siya rin ay mabigat na kanyang pinagdaraanan, patuloy namin siyang sinasama sa panalangin, o Diyos. Ganyan din ang recovery ng mga kapatiran sina Ana Lopez, Uncle William Siraspe, Brother Daniel Gonzalez, yung si Kaynel de la Cruz, si Melba Tabio Sienson, Irian May Milihor, si Brother Bitoy Castillo, Ate Gloria Vicencio, si Sister Gloria Marcos, si Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang 2 anak at mga apo, si Brother Ricardo Huncia. Yan ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning, si Lolo Edith, si Sister Angel Prianesa, Estrella Gragasin, Sister Ana Rosbel Hermino, si Sister Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kelantang, si Nanay Fina, Tatay Rudy, Baby Josiah, si Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamorin, Sister Feli Domingo Gucheco, Sister Lorna sa kanyang malungkot na sandali ng buhay. Patuloy namin siya sinasama sa panalangin sa kanyang pagpapagaling din ng kanyang karamdaman. Kaya ni Sister Ana Manuel,
Sister Christopher Umali Codere, Sister Elica Eri Santos Rivera, Sister Tina Santos at iba pa. Hindi namin nabanggit na may mga karamdaman pa rin. Patuloy namin sila sinasama sa panalangin. Ang inyong kamay na pagpagaling ang humipo sa amin, hindi lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalo higit sa aming malalang espiritual na kalagayan. Manawa po, kami ay matutong magtiwala sa inyo at manampalataya sa kabila ng aming nararanasang pagsubok sa buhay. Patawad po kami man ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.